Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas, rise and shine. Kamusta po kayong lahat? Nako, sa kabila po ng napakainit na panahon natin ngayon, sana po ay nakatulog po kayo ng maayos at sana ay maganda pa rin ang inyong gising ngayong umaga. Huwag po kayo mag-alala dahil kami na po ang bahala sa pagbibigay sa inyo ng updates kung magiging maganda nga ba ang lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Papanig kami via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Thursday morning, April 23, 2015. Ako po ang inyong weather lover, Amorla Rosa. At habang maaga pa, alamin muna natin anong oras kaya sisikat si Haring Araw. Sa ating sunrise po ay 5:38 ng umaga, habang yung sunset po natin ay 6:11 ng gabi. Para naman sa ating moonrise po ay 9:27 ng umaga at yung moonset po natin 9:40 naman ng gabi. Para po sa ating face of the moon, inaasahan pa rin po natin ang pagpapakita nitong waxing crescent moon. Ito nga po yung magpapakita ngayong araw, April 23, at meron po yan 26% illumination. Nagkakaroon po nito kapag po itong moon po natin ay less than half ang illumination, yun po ay mula po sa direct sunlight. At ngayon pag-usapan naman po natin ang ating tides courtesy of Namria. Sa ating high tide po iaabot ng 0.36 meters, 3:09 po ng madaling araw kanina, habang yung low tide po natin 4:04 ng umaga. Abot naman po ito ng 0.36 meters. Samantala, dahil po sa matinding init ng panahon at sa kakulangan ng tubig ulan, nakakaapekto na ang dry spell sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ang dry spell ay nangyayari kapag ang rainfall conditions sa isang area ay mas mababa sa normal sa tatlong magkakasunod na buwan o kaya naman ay dalawang magkakasunod na buwan na nararanasan ang below normal rainfall condition. Naglabas po ang Pag-asa ng mga lugar na apektado ngayon ng dry spell. Kabilang po dito ang Abra, Benguet, Ifugao, Kalinga, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Batanes at ganun din ang Pampanga. Kabilang din po dito ang Tarlac, Zambales, Palawan, habang dito naman sa Visayas kasama po dyan ang Negros Occidental, Negros Oriental, ganun din po ang Bohol. Sa Mindanao area naman, kabilang din po sa listahan ng Pag-asa ang Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at ganun din po ang Camiguin. Apektado rin po ng dry spell ang Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, South Cotabato, Sarangani, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Basilan, Lanao del Sur at ganun din ang Sulu. At dahil nga po sa nararanasang epekto ng dry spell, mas kinakailangan po natin ang pakikiisa ng lahat sa pagtitipid ng tubig. Kaya naman narito po ang mga water conservation tips. Una po dito, i-check ang mga gripo kung meron po itong tagas at ayusin po ito kaagad. Next, patayin po ang gripo kung hindi po ito ginagamit. Kahit po sa maiksing panahon lamang, pwede po niyang habang nagsasabon po kayo ng kamay, nagsisipilyo, naghugas po ng mga pinggan o kaya naman ay kaldero. Inirekomenda rin po ang pagdidilig ng halaman early in the morning or late in the afternoon para maiwasan po ang water loss or evaporation. At isa pang tip, kung maglalaba, mas mainam kung lalabhan ng mga damit kapag marami na po ito. Mas makakatipid sa tubig kung fully loaded ang inyong washing machine at sabay-sabay na pong lalabhan ang mga maruruming damit. So yun po ang mga paalala mula po yan sa Pag-asa at ganoon din po sa National Power Corporation. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.